Ang taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personel, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Tangina. Ayan, isang magandang araw sa atin lahat mga kababayan, mga kasulit. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa araw na ito ay mayroon po tayong re-reaksyonan na mga video. Ito nga po ang patungkol dyan sa pagkawala ng parang bula ni Kataroha. Mga kababayan, dito po ay wala pong kamalay-malay ang pamunuan ng Bucor kung paano po ito nakawala, nakatakas, or nawala. Matutunghayan po natin dito hanggang doon sa ito na po ay nahuli at sino po ang nakapag-coordinate para ito mahuli at ang ano po ang masasabi rito ni Congressman Abante at ni General Bantag. Ngunit bago natin pag-usapan yan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe. Pakipindot po ang notification bell all para lagi po kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Paki-like na rin at paki-share sa inyong mga Facebook kung inyo pong mamarapatin. Maraming salamat sa iyo, kabayan. Matutunghayan po natin ang video mga kababayan kung kailan na-discover po na nawawala po itong si PDL Kataroha at ang pamunuan ng Bucor ay wala pong kaalam-alam dito at hindi pa po nila alam kung nasaan nga po ito si Michael Kataroha. Hindi po nila alam kung ito nga po ay nakatakas or nawawala. Bayan, panoorin natin ang pahayag at ang report kung paano po ang nangyari tungkol dito. Naglahong parang bula ang isang inmate sa loob ng maximum security compound ng Bilibid. Hinihinalang nagtago sa garbage bag ang inmate at nahakot siya palabas ng kulungan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon, exclusive. Sa tulong ng mga K9 ng Philippine Coast Guard, ginalugod ng Bureau of Correction at PCG ang maximum security compound ng New Bilibid Prison. Pakay na lang mahanap ang inmate na si Michael Angelo Kataroha na noong nakaraang Sabado pa nawawala. On the night of July 15, 2023, it was reported by the officer of the day after him, yung na-discover niya, nung nagbilangan na, nawawala na si PDL. Huling nakita si Kataroha na naghahaponan sa dormitoryo nila. Kumain po kami sabay-sabay dito po. Hindi agad na ginala ang Bucor na tumakas ang suspect na may kasong anti-fencing at carnapping. Hindi naman daw kasi ito ang unang beses na nawala siya. Madalas, napupunta si Kataroha sa ibang dormitoryo o kaya nagtatago sa kisame at isinasako ang sarili. Hindi po siya high risk, na considered na high risk, hindi rin siya high profile. Pangamba ng Bucor, baka napagtripan at itinumba ng ibang inmate si Kataroha. Ginalugad nila ang dormitoryo ng inmate pero mga damit lang na nakatago sa kisame ang natagpuan ng mga K9. Nahihirapan umano ang mga aso dahil na rin sa dami ng PDL na nagsisiksikan. During the search po kasi, medyo may factors po tayo na crowded po yung area, tapos medyo mainit. Then, yung working time po kasi ng working dogs po natin, at most na po yung 30 minutes. Sinilip din ng mga otoridad kung nahulog sa septic tank si Kataroha o kung inilibing siya sa compound pero walang nakita ni anino ng PDL. Ang talagang conclusion for the meantime ay nawawala po siya. So, nag-exert kami ng effort from July 16, nag-padlock kami, nag-head count, wala pa rin. So, the following day, nag-imbestiga na kami, nag-interview na kami ng mga kasama niya sa brigada, Norm 5. Wala pa rin linaw. So, hindi namin makonclude kung nandyan siya sa loob o nakatakas siya. Samantala, sa susunod na mga report at balita mga kababayan, dito matutunghayan po natin na mayroon po silang nahukay na buto at damit or brief di umano na mag-i-indicate dito nga po kay Michael Kataroha. Sa mga sumandaling ito ay hindi pa rin po matukoy kung ito nga po ay buto ni Kataroha or mga kanyang mga labi. At hindi pa rin po tiyak kung siya nga po ba ay nakatakas. Panoorin po natin mga kababayan at tunghayan natin ang report patungkol po dito. Loob ng septic tank ng New
Bilibid Prison, natagpuan ang bangkay ng isang nawawalang inmate habang isa ang patay at siya magsugatan sa nangyaring riot sa pagitan ng dalawang grupo. Kaugnay niyan, makakausap natin si Bureau of Corrections Executive Assistant Angie Bautista. Magandang umaga po, ma'am. Ma'am, ano po ang background nitong si Michael Caratoja? Bakit po siya nakulong sa Bilibid? Unang-una. Ma'am, nakamute po ata tayo. Pwede lang po ba nating i-unmute ang ating audio? Hello? 25 years old. Ano po ang naging kaso ni Michael? Anti-fencing. Anti-fencing. Ma'am, paano po siya natagpuan dito sa septic tank? At paano siya nakarating doon? Hindi pa po siya natatagpuan, ma'am. Doon lang po sa kinongclude na report ng Coast Guard through their K9, yung pong search and rescue dog. Nagkaroon po ng panel po dito sa 10 hektarya ng maximum security compound na kung saan po nagkaroon ng indication, dalawang indication na magkasing amoy ng damit nung tao, yung bago siya nawala, at saka po yung sa may septic tank. So, ibig sabihin, ma'am, for verification pa ho talaga kung eto nga hong mga nakitang katulad nga ng sabi ninyo, damit at kung ano man, is talagang magpo-point towards Michael. Opo, eto nga po ngayon, ongoing po yung excavation ng septic tank. Kung makikita niyo po yung, yan, inaayos po nila, di ba? Ongoing po ngayon ng excavation. Ibig sabihin ho, ma'am, pero regardless kung si Michael yan o ibang inmate, paano ho nangyari na meron hong katawang matatagpuan dyan ho mismo sa septic tank? Ano ho kaya mga posibleng nangyari? Ayan po yung iniimbestigahan natin ngayon, sir. Hindi po kami makapaglabas ng report habang hindi pa po naiimbestigahan ng mga pangyayari. Okay. May leads na po ba tayo, no? Kung sino ang nasa likod ng pagpatay sa inyong investigasyon? Na kasama po dun sa mga iimbestigahan. Samantala mga kababayan, sa mga susunod na mga araw ay kanila na po itong naaresto. At nakakagulat dito mga kababayan sapagkat kung sino po ang nakipag-coordinate, walang iba po itong si Angie Bautista na wala na po ang katungkulan dyan nga po sa Bucor. Sapagkat ito po ay mula po doon sa mga pagdinig sa Kongreso na nawagan nga po dito si Congressman Abante na ito nga po ay mag-resign. Ngunit dito po sa puntong ito, sibak na po siya mga kababayan. Nakakagulat lang po at nakakapag-isip lang po tayo papaano nangyari na siya pa po ang pinanggalingan ng coordination samantalang wala na po siya dyan sa Bucor. Naaresto na ang Bilibid inmate na mahigit 1 buwan nang nawawala. Siya ang presong inakalang chinop-chop at inilagay sa septic tank ng Bilibid. Mula sa Muntinlupa, nakarating pala sa Angono Rizal ang suspect at doon na siya nadakip. Live mula sa Angono Rizal, nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon, exclusive. Gary? Julius, nandito nga tayo sa Angono Police Station at nandito na nga, buhay na buhay, yung nawawalang missing PDL ng Bucor na si Michael Angelo Caratoja. Naaresto siya 4:15 ng hapon at dinala siya rito para sa medical. At yung si Caratoja yung pinagkongreso at Senado at sinabing nawawala at nasa septic tank. Mamaya, eksklusibo akong babalik para interviewin natin, ipakita natin yung interview ng nanay at mismong itong si Michael Caratoja na inaabangan natin ngayon. Julius, share it. Maraming salamat, Gary De Leon. Kaugnay ng pag-aresto sa tumakas na Bilibid inmate na si Michael Caratoja, live mula sa Angono Rizal, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon, exclusive. Gary, anong latest dyan? Nag-mugshot at nag-fingerprinting na nga si Caratoja at kanina ay nakita na nga natin siya at tinanong nga natin pero naging matipid ang kanyang mga sagot kung paano nga siya nakatakas sa Bucor. Sa litratong ito, makikitang hawak ng mga otoridad ang nakatopless pang si Caratoja habang pinoposasan. Kuha yan kaninang hapon lang. Nakapanayam ko kanina ang nanay ni Caratoja na inakusahan noon na nagtatago sa kanyang anak, bagamat itinanggi niya yan. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Kailan mo nalaman nandiyan na sa tabi-tabi niyo? Wala po akong alam. Wala talaga akong idea. Kasi pilit ko siyang ginoon na wala naman. Bigla na lang daw po siya pumunta sa bahay ng pamangkin ko.
Sa tulong naman ng intel ng Angono Police ay agad natukoy ang bahay ng pinagtataguan ni Cataroha. Dito na siya nadakip at dinala sa police station para sa verification at coordination ng PNP sa Bucor. Una at eksklusibong ibinilita noon ng News 5 ang pagkawala ni Cataroha sa Bilibid. Nakakulong siya roon dahil sa mga kasong anti-fencing at karnaping. July 15 siya nawala at huling nakita na naghahapunan sa dormitoryo nila. Ang unang sabi ng Bucor noon, baka napagtripan at itinumba na ng ibang inmate si Cataroha. Hanggang sa may na-discovering buto ng septic tank ng maximum security compound. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, kay Cataroha ang buto. Pero kalaunan ay binawi ito ng kalihim at inaming na fake news siya. Lumabas din na buto lang pala ng manok ang nakita sa septic tank. Kaya lumutang ang posibilidad na hindi patay at tumakas lang ng kulungan si Cataroha hanggang sa nadakip na nga siya kanina. Julius, nangyari nga kanina ay dadalhin siya sa provincial police station at ang gagawin naman ay doon siya susundin ng Bucor. Hanggang sa ngayon kasi walang representative na dumating mula sa kampo ng Bucor. Kanina tinanong natin sa Bucor paano nga nahuli si Cataroha. Ang sabi nga nila ay coordination ito ni Angie Bautista, yung dating head executive assistant ni Katapang, at yun ang nag-coordinate sa PNP dito sa Angono para madakip nga si Cataroha. Julius. Ang susunod po na video na ating matutunghayan mga kababayan ay isang matigas na panawagan ni Congressman Abante dito nga po kay Angie Bautista upang mag-resign mga kababayan. At nangyari nga po yun doon sa pagdinig sa Kongreso. Sa kabilang banda naman po kabayan ay si General Bantag, mayroon na po pala siyang naunang pahayag patungkol po dito kay Bautista, Katapang at Rimulya. Kung atin pong babalikan ang sitwasyon mga kababayan, kung bakit sa kanilang pag-iimbestiga ay mukhang patungo kay General Bantag at buti na lang kabayan, mukhang nailagan ito ni General Bantag na pangyayaring hindi na naman po maganda laban sa kanya. Ito po pala ang kanyang sinabi patungkol dito. Panoorin natin. I am calling for the resignation of this madam in Bucor. I'm calling it. Kami kasing question na hindi mo sinasagot eh. Dapat, hindi ka mag-force retirement, mag-resign ka na. Yun lang. Yan, kagagawan ni Katapang yan at sa kanya yung heya na sinasabi kong si Angelina Lumba Bautista na putang inang pinakagago sa lahat. Sila nagsama-sama yan. Kasama pala si Boying Rimulya. Nagsusumbong ang anak, kung tao niya ako, nagsusumbong ako. Inano ko yung video, ayaw nga sumagot. Yun pala, sila na lang din pala nag-usap-usap. Sirain ako. So ayan nga po ang ating naging reaksyon sa araw na ito mula po sa Malayong Silangan. This is BMR Channel, ang inyong tagapag-analisa sa mga samut-saring reaksyon at opinyon ng bayan. Maraming salamat po sa Diyos. Hashtag, kung galit ka sa droga, magbantag ka. At always, Pilipinas! Bye-bye po!